Ang mensahe ng tadhana mula sa prediksyon ni Nostradamus sa isang pahayagan na lumabas taong 2015 ayon sa kanya sa ika-11 na taon ng ika-21 siglo, isang bagong pinuno ang manunungkulan sa mga isla ng Perlas ng Silangan sa Asya. Ang kanyang pangalan ay may 8 titik at mag-uumpisa sa pangalawang titik ng alpabeto at ang taong ito ang magbabago sa takbo ng kasaysayan ng buong mundo at isisigaw ng bawat tao ang kanyang pangalan ng 2 ulit katulad ng tunog ng isang malaking kampana. Ngayon marahil ay alam mo na kung sino ang tinutukoy ni Nostradamus. Tama ka, ang taong tinutukoy sa hula na mamumuno at magdudulot ng magandang pagbabago sa ating bansa at maging ng buong mundo ay walang iba kundi si Bongbong Marcos, sapagkat ang kanyang pangalan ay tumutugma sa pangalang nag-uumpisa sa letrang B at may 8 titik ito. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iginuhit ng tadhana, inihanda ng panahon upang ipagpatuloy ang napakagandang plano ng kanyang ama para sa bansang Maharlika. Siya ang karapat-dapat na maging pangulo ng bansa at sa oras na siya ay mailuklok sa pwesto ay manganganib ang mga ganid ng kadiliman sapagkat ang huling habilin ng kanyang ama ay magiging sanhi ng kanilang paglaho sa landas ng pamumuno at magdudulot sa kanila ng matinding kasawian. Narito ang ilang kapanapanabik na layuning labis na kinatatakutan ng mga dyablo na natatakdang maganap sa muling pagbabalik ng Marcos sa pamumuno. Ang revelasyon tungkol sa Global Debt Facility ng World Bank at International Monetary Fund ay pag-aari ng Pilipinas na sinet-up ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mai-implement ang Marcos Humanitarian Program sa Pilipinas, magpapatayo ng libreng pabahay para sa mga Pilipino at iba pang programang magiging dahilan ng pagkawala at paghina ng negosyo ng mga oligarkong nagpapabayad ng house and lot sa malalaking halaga. Magpapatayo ng sariling pabrika, bubuksan ang mga planta nuklear, magpapagawa ng dam at hydro energy facilities, mga ultra-modern infrastructure tulad ng mga bullet train, iba pang technological advances kung saan hihina ang negosyo ng mga dayuhan sa Pilipinas na kasabwat nilang nakikinabang sa mga pang-aalipin sa mga Pilipino. Ipamimigay sa mga magsasaka ang mga lupaing pangsaka at agrikultura. Hihina ang pag-angkat ng mga bigas mula sa ibang bansa dahil tatangkilikin ang sariling produksyon sa bansa na siya na namang ikakalungkot ng mga negosyanteng oligarko na kasosyo sa mga dayuhan.